May pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, ba't marami pa? Kaya nga po nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga. Thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Cornejo, moderator, appointed by Dr. Topacio. You know, actually, sabihin ko lang malakas ka sa akin. I'm supposed to have breakfast with my wife this morning. Today is my birthday. I turned 75 today. 75. So, thank you. Anyway, ganito. It's 10:45 and I want to end this by 12 o'clock. So let's say our piece, get to the point. KISS, keep it short and sweet. Okay, first of all, Freddy, yung advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay, ang question ganito alam natin yung problema and we know the culprits. The question is, what do we do next? Okay, so may I start? Yeah, Mayor Michael dyan. Thank you, please. Magandang umaga po. Ako po si Atty. Jimmy Bondoc. Ako po ay isa sa mga officers ng PDP. This is a People's Congress. At maraming nagugulumihanan sa katagaan na yan. No? Hindi po ito, linawin na po natin. Hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. And the question is this: what will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito parte lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revelation. Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin, matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin, matutumbok na. May bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto niyong gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi head. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will KISS.
Okay, thank you very much. Next, to please. deference to our birthday boy. Thank you. Happy Thank you. birthday, sir. Thank you, sir. Kasama ko po dito ngayon, ako pala si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko rin po na magsasalita maya-maya after kay Atty. Jimmy Bundok ay si Brother Greco Belka at si Mayor Mike Rama ng Cebu City at si Atty. Israelito Toriono. I will go brief, no, mga kababayan. Rinding-rindi na po ang sambayanang Pilipino. Ang mga mamamayan ay naggagalit at naghahanap ng pamamaraan kung papaano po sila magkaroon ng oportunidad na sila ay makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo, ang punong kriminal na inaakusa po ng sambayanang Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at pati na ang cover-up Sarsuela doon po sa, thank you Atty. Jimmy Bundok, doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Ridon na nai-involve sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte, wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number 1, wala na pong balita ang Maharlika Discarte Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa Land Bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines, and no less than the International Monetary Fund. And ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik. Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang author ay si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion lang nakuha, pero ngayon even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito, nadadala sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga, at pag hindi ko kaya yung gumanon. Sabi ni Atty. Topacio. These are all gimmick. And even ang kodita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at nila Romualdez i-recapture, gawin nilang tamed and controlled ang Senado, not just because about the cover-up and the exoneration of Marcos, but strategically and long-term, nakikita ng taong bayan ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon, next year, by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now, at the hands of Tito Soto and the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayan ng Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghuhukom sa huling badda at huling daloy ng kasaysayan, taong bayan po ang hahatol sa kanila. Well said. I will pass now on Yes, to Secretary Greco Belli. Greco, please. Magandang umaga po, Chairman Greco Belli po ng Pite-release po ng Dugong Dakilang Samahan and former Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission. Sabi ko kahapon, si Senator Marcoleta, parang PACC, masyadong ginalingan, dinamay pati din ng Congress, ayun, una ding inabolish. But anyway,
I am here because I love my country and I love the future. I want a better future for my children. Hindi na rin sa galit. Kung tayo magkasama-sama, hindi na yun sa galit. Yun na lang sa pag-ibig sa ating bayan. Wala ho tayong patutunguhan ng ganito eh. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam na naman natin lahat yun eh. Wala lang magsalita. Natatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH at ang mga implementing agencies. Alam na natin na mga kontraktor kumikita. Alam natin lahat yun. Narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya nagsalita kahapon. She can lie, yes. She can also tell the truth. Pero ang gusto nating malaman at this point, ano ba talaga ang totoo? Diba? Sino ang maghahanap ng katotohanan? Dahil kahapon nandun si Toby Chanco, congressman, insider, corroborating his evidences and his statements with the statements of Diskaya. Andun din ang DPWH. Uma-agree sa lahat ng sinasabi nila na mayroong mga anomalya. Ano pa? All we need to do right now, kaya po, saan tayo pupunta? Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year SALN. 10 taon SALN nila, give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto. And then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. And then, sali tayo sa People's Congress. Lahat ng Pilipino, sali tayo, pag-usapan natin, pag nakita na nito, pag nakita na po natin kung ano talaga nangyari, papayag ba tayo na araw-araw na lang tayong sampalin ng mga opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan at kinabukasan ng ating bansa? Sinasampal tayo araw-araw na nananatili sila dyan at nagtatago. Can you imagine what they did today? After the revelation of Diskaya, they now formed their own investigating committee, yung Infracom. Sila ang nasasakdal. Pero saan mo sila isasampay? Ibig sabihin po, these are powers that we really have to work on reducing from government. Dahil this will not stop. Patay na tayo, ganito pa rin to pag hindi nagbabago. Mga anak natin will inherit the same thing. That's why I am here today to add my voice to the many voices of the people protesting. Thank you, Greco. Okay, now let's listen to Mr. Rama. I asked him how old he is. Sabi niya, I'm well. Let's see. How many minutes? Make it 2. Yeah. I want to be very clear. I have my staff. How many minutes am I allowed to speak? Because after this, the media will be asking. Correct. How many minutes? No, I want to be... Okay. 5. Okay, 5 o'clock. Magandang umaga, bayan. Ayong buntag, mga kaigsuunan. Good morning. I came from Cebu. I only have a few hours sleep because I love, as my partner to my right, I love my country. I wish to see the spirit of heroism, nationalism, patriotism, really in the real sense. I have a 5-year-old
son. What will I tell if it is not today? If it is not us, including all of you in media, even the waiters here, dada ng dada, wala namang ginagawa. I've been into this. This is not new to me. Precisely, freedom movement last August 21 occurred, and I joined to be counted. And I am here to be counted. This is jokingly personnel computer, but this is People's Congress. Being a lawyer, we know too well. It's the people. It is us. Greater good for the greater number. General welfare. Vox populi. Salus populi is suprema lex. I am not for the advocacy, taasan ng boses or whatnot. Let's walk the talk. Let's walk the talk. If it is now, if it is not now, when? If it is not us, who? I am ready to be roasted, grilled, though I have still 2 minutes, but I do not want to spend it. Indifference. Meron pa akong 2 minutes, but I'll rather bring it to question and answer. And I am ready, in behalf of PDP Laban, as Vice President for the Visayas 6, 7, and 8, and even Negros and whatever. Thank you very much. Good morning. Thank you, thank you. Maayong buntag. Good morning, everyone. I am here this morning to likewise contribute whatever voice I may have in this society to my fellow PDP Laban members and officers. No? Alam ko po yung taong bayan ay hindi na po nasisiyahan. Alam ko rin po na marami po sa atin ay ayaw ng makialam dahil sa kailangan nila magtrabaho, wala na silang oras para po sa ating bayan. Alam ko na ginugugol nila ang kanilang oras para lamang kumita, para meron silang pagkain kinabukasan. Pero tayo po ay Pilipino. Tandaan po natin si Jose Rizal, doon po sa kanyang libro, The Philippines a Century Hence. Ang sabi niya, the free press daw, as well as free speech, will keep the government be informed of the opinion of the people. So kailangan po tayo magsalita. Kailangan po natin ipaalam sa gobyerno na hindi na po tayo masaya. Kailangan po may managot. Ano na po ang mangyayari doon sa mga bilyones, trilyones na pera na nawawala at napupunta sa ilang tao lamang? Kung wala tayong gagawin, ano na po ang mangyayari sa ating bansa? Ano na po ang mangyayari sa ating mga anak? Isa lang po ang bansa na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kailangan po natin itong protektahan. Kung hindi tayo gagawa para sa ikabubuti ng ating bayan, sino po ang gagawa nito? Kaya nga po, let us exercise our freedom. Ito po, Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Nakasaad naman na yung ating karapatang magsalita at magpetisyon sa gobyerno for redress of grievances ay protected naman. Sa 1973 Constitution, Article 4 po ito. Article 3, Section 1 under the 1935 Constitution. And doon po sa ating history, protected po ito, maging sa Jones Act, maging noong pang 1902, noong na-create po yung pag-control ng mga Amerikano dito.
Kaya nga po, magsalita tayo, ipaalam natin sa ating mga lideres na hindi na po tayo masaya. Nasa kamay po natin ang ating kinabukasan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kaya ipaalam natin sa gobyerno, tama na po, grabe na ang korupsyon. Magsalita tayo, let us work for what is for our country, what is the best for our country. Maraming salamat po, Attorney Israelito Bobetorion po. Good morning po. I'm Engineer Henry Sabate, a legitimate contractor and the founding chairman of iCare PH Advocates Incorporated. Ang organizations po namin is national level, including international. Marami po tayo, organized na po yung organizations natin at ang advokasya po natin ay humanitarian. Marami at naapektuhan na po ang buong bansa sa mga corruptions na nangyayari sa ating lipunan. Kami po ay handang tumulong kung hindi kayang gawin ng ating gobyerno. Nandito po kami, itong organizations namin na non-stock, non-profit. Willing po kami makikipag-collaborate sa mga taong naapektuhan at willing po kaming tulungan po sila sa abot ng aming makakaya. Ako po ay nagpapasalamat at ang isang kaibigan ko po na si Curly Discaya ay nag-testify na po at alam ko po ang lahat na sinasabi niya ay totoo bilang isang kontratista po. In fact, kaibigan ko po siya. Lahat ng sinasabi niyang corruption at lahat ng sinasabi niyang structure ng type of corruptions, totoo po yan. Yung mga sinasabi niya, mga DPWH na alam mo itong mga SOP, totoo po yan. Mas naniniwala at kapani-paniwala ang mga sinasabi ni Curly Discaya, yung mag-asawa, rather than doon sa mga dinidepend ng mga DPWH and mga congressman. Kaya nandito po kami at willing na willing po kami pagpatuloy ang aming serbisyo doon po sa naapektuhan ng dahil sa corruption. So maraming salamat po sa taong bayan at maging sa media po, nagpapasalamat po ako lalong-lalo na po sa PDP. Maraming salamat po. Thank you for keeping it short. Please introduce yourself in your opening statement. Magandang umaga sa ating mga kasama. Ako po si Attorney Manuelito Luna, ang convener for NCR of the Save Sara Movement and the Sara for 2028 Movement. In behalf of my organization, together with Attorney Salvador Diputado of Bohol, our founder, andito po kami na kikibaka kasama mga nasyonalista at patriotikong Pilipino para masugpo na once and for all itong problema natin na korupsyon na mas matindi pa sa cancer ng ating society. Ito ang pinakamatinding problema natin because ito ang nagpapalubog sa ating bansa. Kailanman hindi tayo magiging progressive, develop, at tatayo bilang bansa na great, na pinaglaban ng ating mga bayani kung patuloy ang pagnanakaw ng mga politiko, mga ganit, sakim sa kapangyarihan. I accuse them of destroying this country. Kaya na lang, sobrang kanilang pagka-defensive. We know that. As a lawyer, they will definitely deny all the accusations. The Discayas may not be the most safe couple in the Philippines, but they are capable of also spilling the beans. Kaya nga sila nasasaktan eh. Biglang-bigla na lang, reorganize ang Senado, tapos tatanggalin nila ang chairman ng Senate Committee na nag-imbestiga dito sa katiwaliang ito. Klaro ito, that this is a big cover-up. This is a whitewash of the investigation. And I accuse these congressmen and all their supporters and handlers. Mahiya kayo. Mag-resign kayo. You have no right to be in your positions a minute longer. Thank you. Okay, we just heard the state of the nation. I only have 2 questions but nobody has to answer. Number 1, question. Yung ating pambansang awit ends with ang mamatay ng dahil sa iyo. Tayo ba ay willing to die for country? Matagal na. Second, last question.
who is more influential today? The mainstream media or the social media? Sino which media can really change the country? Yun na po. Okay, on that note, I would like to invite the members of media now to ask questions. Please identify yourself, your name, your media organization, and please get to the point, okay? Straight question, okay? Sino ang una sa inyo? Come on, sino? Lapit natin yung mic. Hi guys, come on. Sino sa media? Siguro walang question kasi they know. Anybody? Wala? Meron diyang vlogger, ha? Sa social media. Mas matapang yata pag social media eh. Ha? Okay, in that case, I'll open the floor again. Okay, question lang. Anong solution natin? We know the problem, we know the culprits, what is the solution? And maybe we can hear from you now. Sa solution, hindi ko alam yung solution. Solution ito ng lahat ng Pilipino. Pero on the side of the Duterte Youth Party List, ang masabi namin, yung kinakaharap namin, di ba? Saan kayo nakakita na ang mga Pilipino, winawalang ya, at tuwing 3 taon, nagkakaroon ng pagkakataon, lumaban tayo through pagboto, di ba? Ang Duterte Youth Party List po ay nanalo ng 2.3 million na boto. Number 1 na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Number 1 na ibinoto ng mga OFW sa buong mundo. Lampas 60 countries, number 1 po ang Duterte Youth Party List. Mula Amerika, Inglaterra, Israel, South Korea, lahat na. Pagdating dito, talo sa COMELEC. Saan kayo nakakita ng ganon? Kaya nga sinasabi ko, dati ang ninanakaw lang pera, ngayon pati pala boto ninanakaw na. Paano yun sa 2028? Pag naipanalo natin si Pangulong Sara Duterte, biglang idedeklara lang ng COMELEC na merong pending na kaso and everything and kahit ano pang technicalities, di ba? Kaya nga po, finailan namin sa Korte Suprema nung isang araw ang COMELEC dahil talagang winawalang yan nila ang soberanya, ang demokrasya, ang pagboto ng sambayan ng Pilipino. Masabi ko sa inyo, dapat nandun kami sa Kongreso, 3, nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa 3 taon na ito ng Kongreso ng Pilipinas, mula 2022 to 2025, kaisa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino, sa 300 na kongresista, ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang, ang inyong Duterte Youth Party List lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming party list at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron, ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama. Kami pa, ang hindi na proklama. Kung sino pa yung kaisa-isang nagpapanukala ng death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost projects. Kami pa, nakasuhan ng terorismo. Alam nyo ba yun? Yun yung isang kaso namin, promoting violence, tantamount to mass murder. Ang nagkaso, mga makakaliwang grupo na nilalabanan namin, mga kaalyado ng mga teroristang NPA. At yun ang kinatigan ng inyong COMELEC. Kaya nga po, kami po, kaya kasama po sina Attorney Topacio, nag-file po sa Korte Suprema para po ma-resolve agad yon. Kasi kami naniniwala sa independence ng Korte Suprema kung kaya nilang ideklara na yung 200 na kongresista ay unconstitutional lang ginawa kay Vice President Sara Duterte. Paano pa yung kakaunting COMELEC commissioner na talagang binaluktot na ang boto ng taong bayan? Kaya kami po sa Duterte Youth Party List ay talagang sumusuporta sa ating samahan ngayon sa panawagan ng reforma at pagbabago. Alam nyo, huli ko na lang masabi sa inyo, sa Indonesia nga,
tinaas lang ng mga kongresista yung kanilang sweldo, benefits ng 100 to 200,000 pesos. Nagwala na yung mga Indonesian, sinunog na yung kongreso, lahat ng luxury cars na lumalabas sa kongreso, pinaghahataw, sinusunog yung mga mansyon. Hindi naman natin sinasabing manunog at magwala tayo. Pero yung klase ng galit at pananagutan dapat ng mga politiko dito sa bansa, doon daang libong piso lang. Dito hindi nga daang milyon Bilyon. Pag pinagsama mo, trilyon na kada taon ang nawawala. Sa ibang bansa, pag pumunta ka, kunyari South Korea, 24 ang MRT system. Hindi mo kailangan pumila ng matagal, hindi mo kailangan maghirap sa karsada. Dito tatatlo. May baha pa, yung pila na napakahaba, flooded pa pag umulan. Bakit natin pinagtsatsagaan yon? Bakit hindi natin pinapanagot ang mga nakaupong leader? Saka magtataka kayo, bakit ngayon lang nalalaman yan? Ang Office of the President, 4 billion a year. Ang confidential funds, intelligence funds. So naka 12 billion na siya. Hindi pa rin niya masabi kung sino yung mga kasamahan niyang politiko na talagang kasali doon. Saan ginagamit yung confidential funds na yun ng Pangulo? Dapat alam na niya yun. Tayo nga alam natin na kurakot yung DPWH Tayo nga alam natin na kurakot yung iba yung congressman at gobernador at mayor Bakit yung mismong may pondo para malaman yun, hindi alam? Yun lang po ang ating masabi ngayong araw na ito. I will now ask anybody in the panel. Question first. Ano nakikita yung scenario by end of November? Ano magiging scenario sa Congress, sa Senate, sa Malacanang, at sa bayan? Brad, hindi naman tayo Diyos Sometimes we thought we make things happen. But hindi man natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Ito nga, we imagine we will have this convergence. Itong mga pagsasalita nila iba-iba, it's a convergence. There is anger, there is elucidation. Ayaw ko na nga magsalita pa. Ayaw ko na kasi ako mismo tagal-tagal ko na nagiging victim. Pinaka-importante yung sinabi mo sa una kanina. Ano bang solusyon? Sabi naman ni Eric, bakit dito tayo sa gitna? Saan ba nag-umpisa ito lahat? Bakit yung unity team nagiging isa-isa na lang? Doon tayo sa taas. Nakuha ninyo? Dada tayo about the House of Representatives. Dada tayo about the Senate. We must pray hard that the Supreme Court will really be supreme in making a very clear stand on legal matters that is now being lodged in their house. So I wish this not be too much of being a prophet. The only thing I can say, whatever is the people would stand for, and if they stand for good governance, hindi na-aabot pa. I will repeat, if they really stand for good governance, hindi tayo mag-aabot pa ng, my God, we cannot allow that we will be a part of the Zarzuela. Not a smoke screen. Come on. We must make our move. Kasi baka sinabi yung isa doon, ito lahat. The next day, kakalimutan na ang lahat. Maraming sinasabi ko dito. The follicle test, Antoko, yung sinasabing, marami. Ayaw ko nang dadagdagan pa. Kasi ang dami. In short, Mr. Rama, you're saying that the solution lies with God.
Not only God, because Okay. remember, Rod, we all are created by God. Amen, amen. Yeah. And if we don't do now, then evil triumph. Evil triumph. If righteous men do nothing. Okay, listen. Dr. Pasio, with the revamp in the Senate, what will happen to the new DPWA secretary? Matatanggal din kaya? Kasi he's supposed to clean the agency. What will happen to him? Actually, Manong Ron, I don't know, but alam nyo, ang hinihintay natin dyan na sinasabi kasi nila, they are touting that the President ang nagpasimuno, ang gustong makita dyan. Bago sinasabi, I think yesterday, nabasa ko na sabi ni Executive Secretary Bersamin, it's ready for signature, yung Truth Commission. Nasaan na? August 18 pa kami nanawagan yan, actually. We were there, doon sa New Kamuning, kami nanawagan yan, Truth Commission to be headed by Mayor Magalong. Ngayon, ano na ba ngayon? September 9. Wala pa rin. Oo, wala pa tayong magawa. Yung presidente, nagbayagin mabagal. Oo. Nasaan na yung Truth Commission? Bakit? Yun ba totoo na nag-aawa yung executive at legislature? Nagtuturuan sila. Di ba? Nagalit si Bersamin. Sabi niya, huwag niyong ipasa sa amin yung blame sa corruption yan. Kay inyo yan. O, ba't ay pang inabas yung Truth Commission para magkaalaman na? Ang nangyayari kasi yan, ang ginagawa nila, inaaliw nila tayo. Bread and circuses ito Ito yung circus, yung Infracom. Tingnan natin let's give Ping Lacson the benefit of the doubt. Maayos naman sa pagkaalam ko si Ping Lacson as being the one na hindi kumukuha ng pork barrel ever. I've had my differences with Ping, but I have to give him credit for that. At tingnan natin, at yan ay alam ko, ay malapit yan kay Mayor Magalong. So, they share the same principle when it comes to good governance. Tignan po natin. Let's wait and see. Sana, maging ganun din kasigasig si Senator Lacson in heading the Blue Ribbon Committee. At sana po yung Truth Commission will be headed by men and women of integrity and probity and most importantly, impartiality. Walang partisan political affiliation, walang hidden agenda. Thank you. Thank you. Okay, before I call him, question lang. Contractor, no? Question. Ang senators ba walang involvement sa ganyan? Congress lang? Or senator? Hindi? Wala? Yes, of course. Please. Yes. Alan Gatos po from GMA, DCWB. At tanong ko lang, so ano po ang mensahe talaga na gusto ninyo na ipahatid sa taong bayan ngayon? Yung grupo nyo ho ba ay mag-i-initiate ng mga aktibidad, protest? Kailan ho ito magsisimula? Anong makikita ng taong bayan para makumbinsin nyo na sumama sila dito sa panawagan nyo na resolbahin na itong matinding corruption? At sa second question ko po, pag-iisayin ko na rin, pinangalanan ngayon sa Kamara si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na involved sa flood control project. Ang mismo nagpangalan ay itong si Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ngayon ho, mukhang sa Senado, pinangalanan yung mga congressman, sa Kamara, pinangalanan naman 2 senador. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa pangyayari na to? Ano ho ba to? Sabog na ng Congress at saka ng Senado? Unang-una, ang tanong what is our step? Why are we here? Alam mo, sa totoo lang po, ay hindi po united. Maraming ang puso nila at diwa ay lalabanan yung corruption, lalabanan yung pang-aapi sa mga Duterte. Pero kung sa isang konsyerto, mukhang walang conductor. Ang daming vloggers, iba-iba ang sinasabi, pero isa lang yung direksyon against the government. Ang daming mga taong bayan, isa lang yung direksyon sa puso nilang
pero hindi nagkakaisa. So, I call upon each and everyone na let us try to avoid conflicts and be as one. And we will have one direction. Alam mo, sa totoo lang po, akala ko nung unang napakalaki na rally sa Maisog, sa Davao City, na nandoon pa ang ating Pangulo. Akala ko, yun na yun ang hahatak sa atin. I was very much elated na ang Pangulo natin dati, si Duterte, siya ang namuno doon. Pero something happened along the way. There were traitors along the way. Kaya wala pong nangyari. Pero ito, this is a new beginning. How do we call this now? People's Congress. I hope tayo nandito, hihikayatin natin ang bawat nook and corner, bawat vlogger, bawat taong bayan magkaisa. Remember, during the time of the dictatorship, ng panahon ni Marcos Sr., ang tagal po natin, it has been a very long gestation until we had people power. Ganun na ganun ang like father, like son. We are now in the same, except that there is no declaration of martial law. Pero there is silent martial law that's going on. Nung rally lang natin nung Maisog, hindi tayo pinaparally. Oh. Every time, mayroong mayor, mayroong na guguluhin tayo. Ngayon, let us be united. Kung ang taong bayan noong panahon ni Cory Aquino, pinatay si Ninoy, nagkaroon ng eleksyon, dinaya si Cory. Pareho ang ating views ngayon. So, if we were able to do that in the past, there is no reason why we should not be able to do it now. So, yun lang po panawagan ko sa bawat isang Pilipino. Magkaisa po tayo. Alisin natin yung diferensya sa bawat isa, difference of opinion. There is only one goal, to fight against incompetence, against stupidity of this government, and most of all, even if they are stupid, it does not prevent them to make so much money for themselves. Yun lang po ang masasabi ko. Okay, thank you. We have two latecomers. Can we hear from them? The ladies first. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si former Undersecretary Astra Pimentel Naik. Para sa aming mga kababaihan, napakahalaga ang usaping ito kasi nga based doon sa mga testimonya and based sa mga pag-aaral natin, the money that goes to corruption is around 30%, di ba, of the whole total budget. So in the past 3 years, ipagpalagay natin, approximate, that's 5.5 trillion pesos na napunta sa corruption. And i-convert mo ito, kung ibibigay ito sa bawat mamamayang Pilipino, more or less, meron kang 235,000 pesos per person in the past 3 years. So, walang pulubing Pilipino kung tutuusin, kung ito ay pinamigay sa tao. This is only what's going to the corruption, yung 30%. So, imaginin mo, di ba, kada mamamayang Pilipino, kada pamilya, meron kang 235,000. That's a big help and that's already puhunan para sa negosyo ng bawat mamamayang Pilipino. And kung hindi natin ito puputulin, no? Kasi sobra yung insertions. I would like to call also the attention of DBM because DBM plays a very important role in the budget. Kasi kung tutuusin, bago yan pipirmahan ng Presidente, right after House of Representatives and Senate, transmit it to the, through the PLLO. And by the way, siguro hindi alam lang lahat ng mga kababayan natin that the administration right now removed the office of the PLLO or the Presidential Legislative Liaison Office. I was Assistant Secretary in 2016 to 2017
early of 2018 ng PLLO. Napakalaki po ng role ng PLLO in ushering the laws, even the budget. So, yung nangyari ngayon, pagbalik ng kaya ako, Amina Pangandaman, maganda naman yung niya, pero if anti-corruption ang DBM, they are the ones who should have raised the red flag to the President na napakalaki ng mga insertions, napakalaki ng difference ng NEP at ng GAA. But we never heard the DBM said it, no, na inanunsyo niya o kaya yung sila na tungkol dito sa budget na to. And right now, since the PLLO is already under the Office of the Executive Secretary, hindi ba masyadong yung control ng ng legislative agenda, even the LEDAC, it's supposed to be the one kasi ang LEDAC, that's the Legislative Executive Development Advisory Council, sila dapat yung nagtatahi ng mga pagkukulang. And hindi yata ito nagamit ng maayos under this administration. So, napakalaki ng pwedeng magawa at pwedeng hindi mangyari, di ba? So, right now, I am calling for the attention of DBM. You have a big role in safeguarding the budget of the country. Kasi kayo ang nagbibigay dapat ng advice sa presidente na, uy, wag mong pirmahan yung budget na yan. Maraming discrepancies dyan. Marami akong nakikitang pero kung hindi naman ito ginawa ng DBM, yung sinasabi natin complete staff work, before allowing the President to sign the GAA, napakalaki ng problema natin. And this is the time that we should raise up kasi as a woman, a fellow woman of Sec Pangandaman, I'm calling her attention on that matter kasi napakalaki ng role ng DBM. Even the releases, alam mo that these are insertions and there are ang DBM ang nagbibigay ng release ng mga pondong ito. So, from top to bottom, hindi ito problema lamang ng Kongreso, problema ito ng lahat ng ahensya ng pamahalaan because even the secretaries who are in charge of implementing the project, that's why I'm very appreciative kay Pangulong Duterte kasi sa panahon niya talaga pong nakatutok yan and very, very keen ang kanyang team in reviewing any document that he has to sign. And aside from that, siya mismo ay nagbabasa. Alam mo yon, hindi niya pinapabayaan na ang dokumento ay hindi mabasa. Point well taken. Thank you very much. Mukhang the women can lead the revolution. The women. Okay, can we have the former speaker, please? Yes. Ito po si Bebot Alvarez, civilian, ang inyong lingkod. Magandang tanghali na po, bayan. Sa oras na ito, marami na po tayong nalalaman tungkol sa korupsyon na nagaganap sa administrasyon na ito. At dahil dito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Suportahan po natin siya at tulungan sa laban na inumpisahan ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kababayan, sa oras na ito ay marami na po tayong naririnig ng mga salita. Hindi naman pwede puro dada na lang tayo. Panahon na para kumilos at magkaisa. Thank you very much. Okay, questions from the media? Wala? Where? Saan? May second question siya. Ano bang role dapat ilan na naman? Oo nga, dapat ang media mukhang tahimik No, because after this kasi, they will approach you one by one. Siguro, yung tawag dyan, ambush interview. Okay, on that note, I will okay. With due respect kay former Undersecretary Astra Naik.
Hindi lang po ang DBM ang nag-a-advise kay Marcos Jr. Even the Vice President told him so, na ang sindikato sa budget ay si Romualdez at si Saldico several times over when the alliance was still alive. Ang problema ni Marcos, hindi siya nakikinig. Dahil dalawang bagay yun. Kinokonsente niya dahil nakikinabang siya o bahagi siya ng buong plano. With due respect kay Undersecretary Astra Naik, no matter how many times you will advise a person kung involved siya from the very start sa arkitekto ng krimen, walang mangyayari yun. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Pero mas mahirap po gisingin ang taong talagang siya ay bahagi ng buong sindikato at krimen. Because Marcos has been told several times over, hindi lang po ng DBM. At pangalawa, malinaw pong binanggit ni former President Duterte. Ang budget sa 2025, pinakasindikato na budget, with more than 28 items na blanco, 13 pages of the GAA published. Ang may mga blanco, 241 billion pesos. Anong sagot nila ni Bersamin? Mga kulukoy. Ang sagot nila, rumor mongering ang ginagawa ni Duterte, fake news. Ibig sabihin po, hindi nagkulang ang taong bayan and even the representative leaders of the people na siya ay abisuhan. From the very start po, kung mayroong dapat mangyari dito, palalayasin dapat si Marcos at kasama si Romualdez at papanagutin sila. In what way? People power is one option. Mapayapa, ngunit matuwid, at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo manggugulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties. But let the people call out on the street. If it will force the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to declare a withdrawal of support to the Commander-in-Chief, so be it. Sapagkat may mga abogado dito, hindi yan illegal. For the for the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to stand by the people is not mutiny, is not kudita. It is their obligation according to Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not also representing now the interests of the people. They deserve to be kicked out from office. That should be done by the people in a people power. Pero may kabyat po yan. Dahil na-failed ang people power 1 and people power 2. Dahil hindi natuloy ang people's agenda in good governance. Yun ang babantayan po namin, kaya kami nandito. Okay. On that note, we will wrap this up. So thank you very much. And now you're free to talk to them. Okay, guys. Recap muna si Freddy. The last say. At any rate, eto po, in the meantime, this will be what we are going to do in response to Alan's question. What next? We want the people to take to the streets, not to topple the government, yet, but to demand three things muna. Three things. Number one, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number two, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number three, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo, o ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong i-demand namin, and we will demand that by a show of force on the streets. On the streets, para makita nila, the people are fed up. So that is my answer to your question, Alan. Thank you. Asap, meron na po kaming schedule sa Cebu City, care of Mayor Rama, na kamukha ni Sharon Hines. Kilala niyo si Sharon Hines? Diba? Oh. Sa 26 ng September. Dito, si Jimmy Bondo ka nag-organize eh. So you ask him. Pag-uusapan pa. So, non-partisan to, kung meron mang PDP rito, wala pa namang eleksyon pinag-uusapan dito. We just want to let the PDP be one
of the conduits. One, hindi lang kami, of the voices of the people with respect to what is happening. Co-convenor. But everyone is welcome. Kaya nga sabi ni Mayor Ama, iba-iba sinasabi namin dito. Hindi po kami nag-usap kung anong messaging namin. Ito po talaga ang message namin individually. Pero nagkakaisa kami sa isang bagay. The people should let their voices heard. Enough na. Ang dami na po eh. Kami po mismo noon nagdemanda yung Dingbaksya. Ano nangyari sa Dingbaksya? Walay. Yung architect nandun na naman sa house, si Garin. O, di ba? 4.5 billion scam din yan. Pero walang binatbat yun dito. Kasi yung problema ng mga Pilipino, ang iksi ng memory, nakakalimutan lahat. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Amen. Okay. Attorney. Greco. Attorney, sorry, dito po ako. Meron hong Val Gonzales po, DZRH. Mayroon pong Black Friday protest na iginasa yung iba't ibang grupo. This coming Friday. Sasama ho ba kayo doon? Kami po ang nanawagan ng Black Friday protest. It was a kick-off protest. Yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Every Friday po ito. Pangatlo na po itong pagtitipon namin. At ito po ay voluntary. Ang requirement, dala ng tubig, payong kapote at skyflakes, okay na po. Okay, thank you very much. Ka-Eric, anong tawag ko nung grupo ninyo na nanguna, kasi sabi nyo kayo yung nanawagan doon? Bangon Sambayanan. Marami po dito mga former cadre at mga dating rebelde ng CPP, NPA, NDF. Ayaw naming sumama doon sa dating grupo namin dahil mga sindikato din po yon. Gaano ho karami ka, Eric, yung inaasahan ho ninyong dadalo? Nag-commit po Davao and Cebu na may volunteers. Nung nakaraan po, umabot din po ng mga higit 1,000 ang nag-attend. It was just a short notice. Maybe this time, dahil maraming nag-cover ngayon na malalaking media outfit, ay marami ang darating dito. Libo-libo ang taong bayan. Pero just the same, Brother Val Gonzales, 3 batalyon ng police na baka maging 4 ng batalyon na mag-occupy doon. Then they will be our audience. Anyway. Gaano katagal yung aktibidad na kinasan? 2 hours po ito, no? 5 o'clock hanggang 2 hours and a half, hanggang 7:30. At dyan kami sa gilid ng EDSA Ortigas. Along doon sa People Power EDSA Shrine. Okay. Ang binabanggit ho kasi ng NCRPO, meron ho silang press conference kahapon. Yung permit, yung concern nila. Meron, nakapag-acquire na ho kayo ng permit? We are trying to apply, but the peaceful assembly, as long as you do not obstruct the traffic, it's a Freedom Park. May mga abogadong magsagot po. I will answer that. It's a Freedom Park, hindi kailangan ng permit. Lahat ng Freedom Parks, hindi kailangan hingi ng permit. That is by law. Tony Jing? Thank you, brother. Well, basically, nasa saligang batas yan eh. The right of freedom of expression and freedom of speech, no? At to protest against excesses of government. Nasa saligang batas yan. At saka, ano yun eh, shrine yan eh. That is a public place. Equivalent to a Freedom Park. So doon po kami nung last week. Okay, I'm sorry, ma'am. Okay, Greco, we started with the prayer. Let's end with the prayer. Okay? Sabi mo na, Lord, kunin mo na sila. All rise for prayer, please. Amen. Let's pray. Panginoong Jesus, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at humihingi ng gabay at katalinuhan sa mga dapat namin gawin. Dalangin namin ang bawat isa na narito, Panginoon, bigyan yung talino, pag-iingat, at pagkakaisa sa mabuting hangarin namin para sa aming bayan. Dalangin namin na ang katotohanan at katarungan ang siyang makita sa mangyayari ito. And we ask you, Lord,
na magkaroon ng pagbabagong totoo sa aming bansa. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, everyone. Okay, please. Gintod pilak, inaakit ang iyong mga mata. Kapangyarihan sa labi, hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. Tatalian gamit ang matatamis na salita, aamuhin paglalaroan na parang bata.